Kamusta na nga po mga master, at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 266 sa manhwa series ng Solo Max Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ipinagpatuloy ang kwento sa ika-44 na palapag ng tore kung saan ay ating masisilayan etong kapwa sina Prey at T-Bone na gumagawa ng interaksyon sa isa't isa. Aminado nga etong mumunting kalansay na nakakaburyong ang maghintay sa tarangkahan nitong lagusan at hinahangad na sana nga daw ay muli nang lumitaw ang iba pang mga demonyo patungo sa nasabing lugar. Pahayag naman itong si Prey na malaki ang posibilidad na umabot na rin sa kaalaman ng iba pang mga demonyo ang kanilang aksyong isinasagawa, kabilang na ang pagpapalaya sa mga elves na ipinadala sa naturang palapag. Dahil nga dito ay napagpasyaan na lamang nitong si T-Bone na linisan etong robot na nakwestiyon naman nitong si Prey. Buwat ng muli nga lamang daw itong madudumihan oras na may dumating na mga demonyo at mapalaban sila. Binigyang din pa nga nitong batang homunculus na nilika ang robot na ito para sa pakikipaglaban at hindi para pakintabin at i-display lamang. Dahil hindi naman ito nakadaragdag upang mas maging epektibo sa pakikipaglaban. Wala namang pakiitong kalansay sa pahayag na binitawan para sa kanya, buwat ng sapat ng araw na rason ang labis niyang pagmamahal at pagpapahalaga para dito sa robot. Nagpapasalamat nga daw siya dahil naibalik kaagad ito ng blacksmith na si Orun matapos nang nguyain nitong walang hiyang baboy na pansamantalang tumayong leader ng Demonic Association. Dagdag na payag pa nga nitong si T-Bone na sa totoo lamang ay isa siyang basura at walang halagang buto na tira-tira lamang sa isang stake na lubang napakalayo sa kasalukuyan niyang kalagayan at binigyan pa nga siya ng napakaastig na pangalan. Kahit nga raw ang mga spirits na kasakasama ng kanilang bossing ay kapwa pinahahalagaan siya, kaya't masasabi niyang itong ating pangunahing tauhan ang nagsisilbi niyang mundo at ang lahat para sa kanya. Ang pagkakaroon nga daw niya ng isang pangalan ang patunay na may nagpapahalaga sa isang kagaya niya. Kung kaya't ganoon na nga rin daw dapat ang pagtrato sa robot na ipinagkaloob sa kanya ng kanilang bossing at hindi kailanman maituturing na isang bagay na basura ang pagmamahal at pagpapahalaga sa isang bagay na nagpahanga dito sa homunculus at nagpabago para sa pagtingin sa mumunting kalansay habang inilalahad ang pangalan nitong robot bilang Mecha Boom. Naputol nga lamang ang kanilang interaksyon nung may nagsalita mula sa di kalayuan at ipinahayag na ang pagbibigay pala ng isang pangalan ay masasabing nagpapakita ng pagpapahalaga at naiintriga nga daw siya sa bagay na iyon. Ito nga ay pahayag ng nilalang na tinatawag na Grand Death Knight na seryosong naghamon dito kay T-Bone na patunayan nga daw nitong kalansay kung gaano siya kalakas kagaya ng isinasaad ng kanyang pangalan. Matapos nito ay binalik ang kwento sa ika-29 na palapag ng tore kung saan ay ating masisilayan etong si Lee Tai-min na ina-activate ang kanyang skill na Machine Unit Sedes at ang lahat nga ng mga machines na kanyang nalika gamit ang nasabing abilidad ay sabay-sabay at sunod-sunod na nagpakawala ng mga pag-atake patungo sa direksyon nitong Kraken. Pinuri nga nitong kanyang kaibigang si Yoyunwa ang kausayang kanyang ipinamalas na bagya nga nagpangiti para sa kanya habang inilalahad na malapit na nga raw siyang tuluyang maubusan ng manang tinataglay sa katawan. Ganun nga rin ang nararanasan at kinababahala nitong iba pang mga manlalarong nasa loob ng nasabing palapag at maging etong dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan ay aminadong dahan-dahan nang nauubusan sila ng mga sandata at lakas para sa pagpapatuloy ng pakikipaglaban. Sa mga sandali ding iyon ay ibinabalita nitong Vice Captain ng Holy Cross Knights para dito sa kanilang kapitan na si Alfonso na malapit ng matahak nitong Kraken ang barkong kanilang sinasakyan na siyang nagbunsod upang magpasya itong nasabing Blondie na oras na upang sumali sila sa pakikipaglaban at kanilang ipakita sa lahat ang tunay na kaligtasan gamit ang sagradong liwanag na gumagabay sa kanila. Doy nanlaki ang mga mata ng iba pang mga manlalaro noong kanilang masilayan mula sa kalangitan ang hindi mahulugang taktak sa dami ng espadang kumikinang na kagagawan nga nitong skill na tinatawag na Restraint of the Sacred Blades ng kapitan na si Alfonso at malakas na binigyang diin na ito nga daw ang basbas mula sa kalangitan. Sunod-sunod nga bumagsak ang napakaraming espada patungo sa kinaroroonan nitong Kraken na talagang ikinamangha nitong iba pang mga manlalaro nilang kasakasama na hindi makapaniwala sa klase ng abilidad na tinataglay nitong si Alfonso na kasalukuyan ngang masiyang na wika na oras na upang isagawa nitong si Teresa ang kanyang panata bilang isang saintess. Tahimik nga ito naglakad patungo sa harapan nitong sina Alfonso kasabay ng paggamit niya ng kanyang divine exclusive skill na Fallen Nation, Jindy Arcs Grudge. Naganda na nga itong dalaga na gumawa ng pagkilos at sa pamamagitan lamang ng isang talon ay nagawa niyang makakilos at makarating sa harapan nitong Kraken. Mabilis na nagpakawala nga etong si Teresa ng isang pag-atake na madaling nahiwa ang napakaraming galamay nito na talagang ikinamangha nitong mga miyembro ng Holy Cross Knight. Na ayon pa nga sa mga ito ay hindi nila kayang pantayan ang lakas nitong Saintess
kahit na sama-sama nilang gamitin ang lahat ng kanilang kapangyarihang tinataglay. Subalit taliwas nga sa kanilang paghanga ang nadarama nitong si Alfonso na lubos na kinukwestiyon ang paggamit ng sabay nitong si Teresa ng demonic energy at sacred power. Nanginginig pa nga ang kanyang mga kamay at labis na nadidismaya kung bakit ang isang kagayang araw nitong babae ang napili pa ng mga arkanghel na maging kanilang tagasunod. Samantalang eto namang si Jinyuk ay natapos na ang paglikha ng isang 6-star barrier na siya di umanong kokonekta sa palapag ng kanilang kinaroroonan patungo sa iba pang palapag ng tore. Na-question naman itong si Neresia ang ginagawa nitong binata at ipinaalalang hinaharangan nitong system na makalabas ang lahat ng mga manlalarong naririto sa loob ng ika-29 na palapag ng tore. Sinang-ayunan nga ito ni Jinyuk, ngunit binigyang diin naman niyang maliban sa mga manlalaro, ang lahat ng mga nilalang ay hindi hinaharangan ng system na makalabas. Ayon pa nga sa kanya na upang matalo ang Kraken ay kinakailangan nilang isakripisyo ang buong ika-29 na palapag ng tore na hindi nila maaaring isagawa sa ngayon kung kaya't kanila na lamang ipapadala itong dambuhalang pugita patungo sa iba pang palapag. Ayon pa nga kay Jinyuk na may sasakatuparin niya ang planong ito sa tulong ng Trident sapagkat nagtataglay ito ng abilidad na manipulahin ang lahat ng mga nilalang na naninirahan sa karagatan at gagamitin ito para sa Kraken. Kunestyon naman itong si Neresia ang kanyang plano na imposibleng gumana dahil lubang napakalaki ng pugita at mabilis na mauubos lamang ang lahat ng kanyang mana sa katawan na sinang-ayunan nga rin nitong binata at nakangiting nasambit na iyon nga raw ang rason kung kaya't mangungulekta siya ng mana. Pagkatapos ay muling ipinakita ang kaharian ng Atlantis kung saan ang ilang mga kababaihang sea folks ay nagkakatipon-tipon at nag-aalala para sa kanilang mga minamahal sa buhay. Hanggang sa bigla na lamang bumukas ang pinto ng silid na kanilang kinaroroonan na kagagawan nga nitong si Repisha. Tinawag nga niya ang kanilang atensyon at seryosong nasambit na ang kanilang reyna ay lubang nangangailangan ng kanilang tulong. Naging positibo naman ang mga ito buhat ng nais din nilang tulungan ang kanilang mga mahal sa buhay na nakikipaglaban para sa kapakanan na ika-29 na palapag ng tore at hinangad na malaman kung papaano sila makakatulong. Dahil nga sa kanilang kagitingan ay naantig ng gusto etong commander ng mga sea folks at inatasan ang lahat ng naroroon na sumunod sa kaniya. Bagamat naguguluhan ay sumang-ayon na lamang ang mga ito at noong kanilang makita ang kanilang reyna ay wala na nga itong anumang sinayang pangsandali at ipinahayag ang paghingi niya ng tulong sa lahat ng kanyang mga kalahi upang maprotektahan ang napipintong pagkawasak ng kanilang kaharian. Kasunod nga nito ay agarang malakas na tumunog ang mga drum at kapabinigyang diin itong si Repisha na sabayan ng kanilang hampas ang ritmong isinasagawa ng kanilang reyna. Nauunawaan naman itong mga sea folks ang nais na mangyari nitong si Neresia at kapwa nagsimula na rin gumawa ng pagkilos na nagagawang ipasa ang mana mula sa kanilang katawan at bagamat nahihirapan ang mga ito ay pilit nilang pinapalakas ang kanilang mga kalooban na hindi sila susuko hanggang sa dulo habang ang kanilang mga manang naiipon ay nagsisimulang bumuo ng isang imahe ng isang napakalaking pagong mga master.